What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2081 hanggang 2085. Nang makitang lumilingon si Fang Zan sa paligid, alam ni Aaron kung ano ang gusto niyang itanong, ngunit hindi niya ito binanggit. Kung tutuusin, ayaw ni Aaron na malaman ng iba ang nangyari sa kuweba ng Diablo. Kung bakit kayang sugpuin ng maliit na puting ahas na iyon ng iba pang mga kakaibang hayop ay ang pinakamalaking palaisipan sa isip ni Aaron, at kung bakit ito nagpapakita ng pagiging malapit sa sarili nito ay lampas sa pangunawa ni Aaron, paano ka nakalabas ng buhay sa kuweba ng demonyo? Tiniyak ni Fang Zan na walang nakakaalam sa paligid at mahinang nagtanong. Lumabas siya habang nakikipaglaban at tumatakbo. Sabi ni Aaron, labanan. Namamangha si Fang Zan kay Aaron. Bagamat napakalakas ng Aaron, mas makapangyarihan ang mga dayuhang hayop. Paano siya makakaligtas sa paghaharap sa mga dayuhang hayop? Hindi ka nagbibiro. Kahit na hindi ka ribal si Li Lao Hi Ching Feng, paano mo lalabanan ang tanong ni Fang Zan? Panipi. Gamit ang iyong mga kamay, paano ka lalaban? Tumawa si Aaron. Masyadong perfunctory ang pangungusap na ito. Si Fang Zan ay hindi tanga, kaya hindi siya maniniwala. Gayunpaman, dahil ayaw sabihin ni Aaron, hindi na siya magtatanong pa. Gayunpaman, sobrang curious siya kung anong mga kakaibang hayop ang nakilala ni Aaron. Anong klaseng hayop kamit? Tanong ni Fang Zan. Ang isang orangutan, napakalaki, ngunit napakalaki, ay hindi makakatakbo sa akin. Sabi ni Aaron. Ayon sa mga talaan ng Apocalypse Secret Scripture, mayroong 6 na kakaibang hayop sa kuweba ng Diablo. Ang orangutan na nakilala mo ay hindi ang pinakamalakas sa 6. Mukhang maswerte ka, sabi ni Fang Zan. Matapos marinig ito, naging interesado si Han Sanchen dahil nakita niya ang lahat ng 6 na kakaibang hayop. Bagaman ang maliit na puting ahas ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na pagsupil, hindi niya alam kung ang maliit na puting ahas ay talagang ang pinakamalakas. Dahil may mga lihim na record, dapat malaman ni Fang Zan kung sino ang pinakamakapangyarihang hayop sa kuweba ng Diablo. Ano ang pinakamalakas? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Red-Eye Jade Python, maswerte kang hindi nakilala ito. Napabuntong hininga si Fang Zan. Red-Eye Jade Python. Pula nga ang mata ng maliit na puting ahas, pero ang kapal lang ng hinlalaki nito. Paano ito matatawag na sawa? Mali ba ang record sa secret code na nagpapalaki sa lakas ng ang Red-Eye Jade Python? Red-Eye Jade Python, gaano ito kalaki sa record? Tanong ni Aaron. Kasing haba ng dragon ang katawan. Sabi ni Fang Zan. Tumawa si Han Sanchen. 100 talampakan ang haba. Hindi ba biro iyon? Ang maliit na puting ahas ay metro lamang ang haba. Anong tinatawa-tawa mo? Nagdududa si Fang Zan kay Aaron. Hindi niya alam kung bakit siya tumatawa. Hindi, wala lang. Mukhang ang swerte ko talaga. Kapag nakilala ko itong Red-Eyed Jade Python, natatakot akong mamatay talaga ako. Sabi ni Aaron. Tinanggo ni Fang Zan ang kanyang ulo at ang kanyang katawan, kumakain ng mga tao nang walang dumura. Kung nakilala siya ni Aaron, paano siya makakalabas ng buhay? I didn't expect that it took you less than a month to become a strong man. I'm afraid na walang hihigit sa mga achievements mo sa future apocalypse. Napabuntong hininga na sabi ni Fang Zan, kung may nagsabi noon na maaari siyang ma-promote mula dilaw hanggang langit sa loob ng wala pang 1 buwan, tiyak na ituturing niya itong isang malaking biro, ngunit ngayon ay ginawa na talaga ito ng Aaron. Hindi ka panipaniwala,
Ngunit kailangan niyang paniwalaan ito. Sana mas maraming tao ang hihigit sa akin. Bumantong hininga si Aaron at sinabing, hindi naintindihan ni Fang Zan ang kahulugan ng Aaron sa unang pagkakataon, ngunit hindi nagtagal ay naisip niya na dapat ay napunta siya sa ipinagbabawal na lugar, alam ang pagkakaroon ng ikalawang daigdig, at alam kung gaano kapanganib ang ay dudulot ng ikalawang daigdig sa lupa. Sapat na mga eksperto lamang ang makakalaban sa pagsalakay sa pagsalakay sa ikalawang daigdig, na makapagpapaliwanag kung bakit ganoon ang iniisip ng Aaron. Nagdesisyon ba si Hilaw na pumunta sa pangalawang mundo? Tanong ni Fang Zan. Hindi umiling si Aaron. Kumunat ang noo ni Fang Zan. Sa dati niyang plano, alam na alam ni Hilaw na kung sinanay si Aaron na maging pinuno ng 4 na paaralan, lalapit siya sa ikalawang mundo para malaman. Ngayon na si Aaron ay naging isang malakas na tao, dapat sundin ni Hilaw ang kanyang orihinal na plano. Paano siya biglang huminto sa pagpunta sa pangalawang mundo? Tulad ng gusto niyang itanong kung bakit, patuloy na sinabi ni Han, ako mismo ang pupunta. Tumayo si Fang Zan on the spot pa rin. Ikaw, pupunta ka? Nagtatakang tanong ni Fang Zan. The second world is totally unknown. It's a near-death situation. Ang dahilan kung bakit pupunta si Hilaw ay dahil hindi nagtagal ang kanyang buhay, at kaya niyang magbayad, para dito nang walang anumang pag-aalala. Ngunit pupunta ang Aaron, na hindi naisip ni Fang Zan, dahil kapag namatay siya sa ikalawang mundo, ano ang dapat gawin ni Su Yingxia at Han Nayan? Labis siyang nag-aalala sa dalawang taong ito, at paano niya magagawa may pusong iwan sila. Hindi ba mali ang narinig ko, pinapunta ka ni Mr. Lee? Tanong ni Fang Zan. Umiling si Aaron at sinabing, gusto kong umalis ako. Wala itong kinalaman sa kanya. Aaron, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang pangalawang mundo? Alam mo ba kung gaano ka malamang na makabalik ka ng buhay? Wala ka bang pakialam sa asawa at anak mo? Sabi ni Fang Zan. Nag-aapoy ang mga mata ni Aaron, at mahinahong sinabi, dahil gusto kong protektahan sila kaya kailangan kong pumunta ng personal, dahil hindi ko mapagkakatiwalaan si Hilaw. Maingat na tinikman ni Fang Zan ang mga salita ni Aaron at hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng Aaron. Kapag sumiklab ang invasion war ng ikalawang mundo, maaapektuhan ang secular na mundo. Sa oras na iyon, ang kanyang asawa at anak na babae ay maaapektuhan ng fish pond, kaya nais niyang malutas ang problemang ito mula sa loob ng ikalawang mundo. Ngunit ito ay isang hindi kilalang mundo, at walang paraan upang malaman ang panganib na kailangan niyang harapin. Ang kanyang paggawa nito ay katumbas ng pagpapadala sa kanyang sarili sa impyerno, at hindi isang simpleng bagay ang nais na bumalik muli, gusto mo ba talagang harapin ang hindi kilalang mga panganib? Tanong ni Fang Zan sa malalim na boses, para sa kanila, kahit na mawalan sila ng buhay. Matigas na sabi ni Han Sanchen. Agad na tumawa ng mapait si Fang Zan at sinabing, kahanga-hanga ka talaga. Natatakot ako na hindi ko iyon iniisip. Ang mga tao ay may likas na takot sa hindi alam, at tila wala kang pakialam dito. Ako, natatakot din ako, ngunit wala akong paraan. Ito ang aking tahanan at ang aking pamilya. Hinding-hindi ako papayag na saktan sila ng ibang tao. Sabi ni Aaron, pumayag si Oldie. Curious na tanong ni Fang Zan, kung tutuusin, kung mapupunta ba ang Aaron sa pangalawang mundo o hindi ay depende sa pagpayag ni Hilaw. Hindi niya kayang magdesisyon sa bagay na ito sa kanyang sarili, sa tingin mo may paraan ba siya para tanggihan ako? Kahit hindi siya pumayag, hindi ba ako pwedeng mag-isa? Tumawa si Aaron, bumantong hininga si Fang Zan at sinabing, mukhang walang pagpipilian ang 4 na master ng bulwagan sa harap mo, ngunit iyon ang dapat magkaroon ng isang malakas na lalaki. Aaron, naniniwala ako sa iyo. Ang saloobin ni Aaron sa pagpunta sa pangalawang mundo ay napakahirap. Wala talagang paraan si Hilaw para harapin siya. Hindi man siya pumayag ay pumayag na siya sa usaping ito. Bukod dito, kailangang aminin ni Hilaw na ang pagpunta ni Aaron sa ikalawang mundo ay maaaring mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanya. Matapos ang pakikipag-usap kay Fang Zan, bumalik si Aaron sa villa. 3,000, kumusta ang tag-araw? May paraan ka ba talaga para gumaling siya? Kinakabahang tanong ni Shi Jing kay Aaron. Bagamat hindi niya ginampanan noon ang kanyang responsibilidad bilang ina, ngayon ay hindi na lang niya gustong maging mabait. Aaron, ngunit para makabawi sa kung ano siya dati, kinuha niya si Ivory bilang kanyang anak. Alam na alam ni Shi Jing kung gaano kahalaga ang Aaron kay Ivory, kaya hindi dapat ma-accident si Ivory.
Hindi sigurado ang Aaron kung ano ang magiging epekto ng Pearl kay Ivory, kaya hindi sigurado kung mapapagaling siya ng Aaron. Mom, don't worry too much. Don't disturb her during this period. Binibigyan ko siya ng gamot, which needs her to absorb slowly. Sabi ni Aaron. Hindi mahuhulaan ng Aaron kung ano ang mangyayari kapag kinain ni Ivory si Ningzu, ngunit sa panahong ito, hindi maaabala si Ivory, na tiyak, kaya ayaw ng Aaron na may mang-istorbo kay Ivory. Tumanggo si Shijing at sinabing, huwag kang mag-alala, mananatili ako sa bahay at hindi ako papapasukin ng sinuman sa kanyang silid. Ngumiti si Han Sanchen. Ngayon ay taos-puso ang pagmamalasakit ni Shijing sa kanya at kay Ivory. Ramdam ito ni Han Sanchen. Bagamat naiintindihan niya na gustong bumawi ni Shijing sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, hindi kailanman naisip ni Han Sanchen na alalahanin ang nakaraan. Dahil ngayon hindi na masyadong inisip ng Aaron ang nangyari noon. Nasa harap niya ang krisis ng ikalawang mundo. Ito ang kailangan niyang gugulin ang kanyang lakas para masolusyonan. Anumang nakaraang awayan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa Aaron. Sa oras na ito, isang maliit na figure ng batang babae ang biglang tumakbo sa villa, na may buntot ng kabayo, puno ng kabataan. Kuya, kailan ka pa bumalik? Pagkatapos tumakbo ni Tian Linger sa Aaron, diretso siyang nagbuhos ng Aaron. Para sa nakababatang kapatid na ito, medyo nag-aalala pa rin ang Aaron. Sa Tian Linger, mayroong sigla na maaaring makahawa sa iba. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa kanya, pakiramdam niya ay mas bata siya. Bagong dating, sabi ni Aaron. What about my sister? How is she? May paraan ka ba para iligtas siya? Ang makalangit na espiritong anak ay may kinalaman sa isang paraan. Kakainom ko lang ng gamot ko at nagpapahinga na ako. I can't disturb her. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Tian Linger at sinabing, Kuya, huwag kang mag-alala, magaling na ako. Walang pakialam nang ngumiti si Han Sanchen. Ang inosenteng bahagi ng Tian Linger ay palaging nakakalimot sa kanya ng maraming problema. Siyempre, bilang anak ni Chanjia, si Tian Linger ay hindi lamang walang muwang. Kamusta ang lolo mo? Tanong ni Aaron. Grabe ang katawan ko, pero simula nang umalis ka, hindi na naging masaya ang lolo ko. Ang araw na espiritu anak shrivels bibig upang sabihin. Han 3,000 walang magawa ngiti, sinabi, siya ang iyong lolo, hindi ipaalam sa iyo na maglaro. By the way, kuya, may sasabihin ako sayo. Sa mga salitang ito, palihim na sumulyap si Tian Linger kay Sugoyaw. Aaron maunawaan ang kahulugan nito, sinabi, hayaan, dalhin ka sa labas para sa isang lakad. Oo. Hinawakan ni Tian Linger ang kamay ni Aaron at kailangang sabihin na kung ang eksenang ito ay nahuli ng isang taong hindi nakakaalam nito, hindi nakakagulat na ituring nila sila bilang magkasintahan. Sa labas ng villa, sinabi ni Aaron, ano ang hindi makakapidyo sa mukha ni Sugoyaw. Kuya, alam mo ba ang chismis tungkol sa Cloud City? Nagtatanong ng paraan ang espiritong anak. Kakabalik ko lang. Paano ko malalaman ang chismis? Anong problema? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. May sadyang nagpakalat ng balita na binigyan ka ng aking nakatatandang kapatid na sombrero na kulay berde, kaya naman nagkaroon siya ng kakaibang sakit. 2 araw na ang nakalipas, kumalat ang Cloud City sa buong mundo, at halos lahat ay nagsasalita tungkol dito. Sabi ni Tian Linger. Ang mga mata ni Aaron ay biglang nagpakita ng bakas ng pagpatay, ang ganitong uri ng chismis ay malubhang nasugatan si Ivory, kahit na ang ilang mga tao ay naglakas loob na magsalita ng walang kaparirakan, at nasa teritoryo pa rin ng Cloud City, ito ay mamatay ng maaga. Mukhang nalaman mo na kung sino ang may gawa nito. Aaron malalim na boses ay nagtatanong ng paraan. Su Haichao at Su Yihan, ang balita ay sadyang ipinakalat ng 2 taong ito. Ang araw na ang espiritong anak na lalaki ay nagngangalit ng ngipin nang sabihin, isipin ng 2 taong ito na kanyang ikinagalit, sinira ang kawalang kasalanan ni Ivory, ang 2 taong ito kahit napatay na ay hindi rin mabawi ang kanilang kasalanan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron. Naisip niya na pagkatapos na palayain ang 2 lalaking ito noong nakaraan, dapat ay malinaw na malinaw sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon. Paano nila siya lalabanan sa kanilang kakayahan? Gayunpaman, sa sorpresa ng Aaron, kahit na, hindi pa rin sila magaling sa pag-aaral. Tila kung hindi sila tinuturuan ng isang masakit na aral, hindi nila makikita ang katotohanan.
Ako na ang bahala, sabi ni Aaron. Isuka ni Tianling ang kanyang dila. Hindi niya inaasahan na babalik si Aaron ng ganoon kaaga, at ang galit niya ay hindi makapaghintay na bumalik si Aaron, kaya hinayaan niya si Mo Yang na malutas ang bagay na ito. Kuya, hinayaan ko silang sumangga ni Mo Yang. Ang araw na espiritong anak na maingat na sinasabi. Pagsingaw, bahagyang sumimangot si Aaron. Hindi nakakagulat na sinadya ni Tianlinger na tingnan si Su Goyaw ngayon lang. Lumalabas na sadyang iniiwasan niya si Su Goyaw. Pagkatapos ng lahat, sina Su Haichao at Su Yihan ay mga inapo ng pamilyang Su. Sa puntong ito, hindi masisisi ng Aaron si Tianlinger. Pagkatapos ng lahat, sina Su Haichao at Su Yihan ang dapat sisihin, hindi mahalaga. Ngayong nagawa na natin, gawin natin. Sabi ni Aaron. Si Aaron ay hindi dahil sa kanyang desisyon at galit, Day Spirit Son relaxed. Pero sa sumunod na sentence, but let the Day Spirit Son and fear, hindi ko inaasahan na hindi ka nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit napakalupit mo sa iyong paraan. Sabi ni Aaron. Tianlinger pouted unconvinced and said, Kuya, alam mo ba na nung narinig ko lang ito, halos sa sobrang galit ko ay sumabog na ako sa mismong lugar. Naglakas loob akong suruan ang kapatid ko. Paano ko lulunok ang hiningang ito? Hindi ko intensyon na sisihin ka, kundi para purihin ka. Tumawa si Aaron, yes. Natarante si Tianlinger. Hindi siya nakakaramdam ng papuri mula sa mga salita ni Aaron. Tinapik ni Aaron si Tianlinger sa balikat at sinabing, ikaw lang ang nag-iisang inapo ng pamilya Tian. Kahit na ikaw ay isang anak na babae, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Tian. Kung mas makapangyarihan ka, mas may kakayahan kang kontrolin ang pamilyang Tian. Hindi ba compliment yun? Kuya, maraming kamag-anak sa pamilya natin. Sabi ni Tianlinger, ang pamilyang Chanjia ang mundo ng lolo mo. Paano ka may kukumpara ng ibang kamag-anak? Sa tingin ko, gustong makita ng karamihan ni Chan Changsheng ang sitwasyon, at gusto mo pa rin kunin ang pamilya Chanjia, paliwanag ni Han. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!